Praise the Lord. So, God is good. All the time. All the time. God is good. May problema at pagsuko. Amen. Amen. God is good all the time. Okay. Ang ating pong pag-aralan ngayon, no, ang mensahe ng Lord, ay yung being poor in the Spirit. Okay? So, ang sabi po ng text natin sa Matthew chapter 5, verse 3, ang sabi po rito, blessed are the poor in the Spirit. Poor in the Spirit, not poor in money, kasi kung blessed pa na ako, may mahirap. Hindi na lang tayo na dapat tayong humirap. Diba? Kung tayo po ay mapana doon. Okay? Blessed are the poor in the Spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Okay? Again, blessed are the poor in the Spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sa Tagalog, mapalad ang mga dukha. Saan dukha? Dukha sa Espiritu. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kanino daw po ang kaharian ng langit? Doon sa mga dukha sa Espiritu. Okay? Hindi po dukha sa pangailangan, kasi po si Jesus Christ ay nagpo-provide po sa aking mga pangailangan. So, ano ibig sabihin ng blessed? Pinagpala. Ano pa? Highly favored. Highly favored. Sige, ano pa? Maligaya, masaya, may biyaya galing sa Diyos. Amen? Siya po ay may biyaya. Yung biyaya niya galing sa Diyos dahil meron din po biyaya dahil galing kay Satanas. Amen? Yung pong naghanap buhay, pati linggo, sa tingin nyo, yung kita ng linggo galing sa Diyos yun o galing kay Satanas? Okay? So, alam na po natin kung saan galing yun. Then, alam po natin ang linggo sa mga Kristiyano ay para sa Diyos. Amen? Okay? Sunday is for the Lord, not for the family, at hindi po para sa atin. Ang Sunday po ay para sa banal na pagtitipon. Amen? Banal na pagtitipon. Kaya pag Sunday, lahat po ng Kristiyano ay nagtitipon-tipon. Amen. Ang lahat ng banal, ibig sabihin ng mga banal, pinatawad na, nilinis na, justified na. Amen? Okay, yan yung ibig sabihin ng banal. So, ang sabi ko, mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Okay? So, ano ibig sabihin ng poor in the Spirit? Kailangan natin ito gawin. Kailangan natin malakaran na we are being poor in the Spirit. Okay? Poor in the Spirit. Okay. Ang ibig sabihin po, ang poor in the Spirit, aminadong wala kang maipagmalaki sa Diyos. Amen. Ang dukha sa Espiritu ay isang tao, isang Kristiyano, isang lingkod ng Diyos, aminadong walang maipagmalaki sa Diyos. Anumang taglay mo, kalakasan, karunungan, at kayamanan, anumang mga tinapos natin, anumang pong mga tinatangkilik natin sa buhay, anumang pong meron tayong kakayanan, abilidad, kapasidad sa buhay, umaamin tayo na wala tayong dapat ipagmalaki sa mga bagay na mga ito. Amen? Kahit marunong ka, malakas ka, matalino ka, kahit po ano ang narating mo sa buhay, hello, kahit politician ka, kahit mayaman ka, kahit sa'yo na lang ang buong daigdig, sa'yo na lang ang kayamanan ng buong daigdig.
Malakas ka, marunong ka, matalino ka, talentado ka, talagang magaling ka. Pero, blessed daw po yung poor in the spirit, na sa kabila po na meron kang kalakasan, karunungan, kayamanan, kapasidad, abilidad, talento, lahat, meron ka nito lahat, umaamin ka na wala kang dapat ipagmalaki sa Diyos. Amen. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, ang isang mahirap sa espiritu ay walang kakayanan. Spiritually bankrupt. Amen? Walang yabang. Kahit magaling, kahit marunong, kahit maraming pera, kahit may abilidad, kahit may kapasidad, walang yabang. Yan po ang poor in the spirit. Nanawan po ba natin mga kapatid? Amen. Hello? Are we listening, church? Dapat lahat ng Kristiyano at Kristiyana, lahat ng manampalataya ay walang yabang sa buhay. Amen. Hindi porque magaling ka pumalo sa drum set, magaling ka mag-praise, magaling kang gumitara, magaling kang sumayaw, magaling kang umawi, magaling ka sa lahat ng larangan ng kagalingan, lahat ng kalakasan, karunungan, katalinuhan, lahat po ng kagalingan ay meron ka, lahat ng kayamanan, taglay-taglay mo, lahat mo yan. Umaamin ka, aminado ka na kahit meron ka niyan, wala kang dapat ipagmamalaki sa buhay sa harapan ng Diyos. Amen. Blessed are the poor in the spirit. Amen. Eh, walang Kristiyano, taga-Jesus may life na kayalabang. Magaling ako. Walang pasikat effect. Amen. Walang mapa-impress ka dahil magaling ka, walang ganun. Hindi ka poor in the spirit nun. Kahit matalino ka, marunong ka. Kahit marami kang awards, diploma, certificate, marami kang narating sa buhay pag-aaral. Kahit, di ba? Kahit ikaw ng pinakamagaling. Pero aaminin mo sarili bilang Kristiyano. Ma-expect mo yan sa unbeliever. Pero bilang Kristiyano, hindi mo kayang gawin yun. Aminado ka na wala kang dapat ipagmamalaki sa Diyos. Dahil kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapasidad, abilidad, wala ka niyan lahat. Amen. Panapakan ko lang. Praise the Lord. Hallelujah. So, glory to God. Hallelujah. Wala na mas mataas dyan. Praise God. So, ibig sabihin mga kapatid ko, kahit na po promote ka na sa buhay mo, kahit sumikat ka na kahit sumikat ka na, tumanyag ka na, kahit magaling ka na mangaral, hello? Kahit magaling ka sa larangan ng lahat ng kagalingan, wala po tayong dapat ipagmamayabang. Amen! Gano'n po ba natin, church? Tandaan niyo po yan, Jesus is my life family. Okay? So, ano bang taglay mo? Di ba anong sinasabi sa Jeremiah 9:23? Huwag ipagmalaki ng marunong ang kanyang karunungan. Amen? Huwag ipagmalaki ng mga kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan o lakas ng kanyang kalakasan. At huwag ipagmalaki ng mayaman ang kanyang kayamanan. Yan ang sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, kahit marunong ka, kahit malakas ka, dahil bata ka pa. Amen? Kahit marunong ka, kahit mayaman ka, spiritually, physically, mentally, inaamin natin, aminado tayo sa harapan ng Diyos, na wala po tayo dapat ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Alam po ba natin, church? Sa pagkatanong niyo sa Hugh 1:21, ano sabi ni Hugh? Hubad akong ipinanganak sa tiyan ng aking ina,
huhubalin ako, babalik sa anak ko. Alam mo, ibig sabihin ng hubad, wala. Di ba wala siyang damit? Amen. Wala siyang talino, wala siyang karunungan, wala siya lahat. Wala siyang daladala. Amen, wala siya. Bakit siya nagkaroon? Dahil mayroong nagbigay. Bakit siya nagkaroon ng damit? Dahil mayroong nagbigay. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya kung bakit nagiging marunong ka, nagiging mayaman ka, nagiging malakas ka, dahil mayroong nagbigay niyan. Kaya dapat wala kang ipagmamalaki sa Diyos. Ano po ba natin, church? Amen. Kahit anong meron ka ngayon, dapat wala kang makipagmalaki sa Diyos. Ano man ang kalagayan mo ngayon, wala kang dapat maipagmalaki sa Diyos. Is a sign that you are poor in the Spirit. Now, praise God. So, ang poor in the Spirit ay walang kakayanan. Wala tayong kakayanan. Inaamin mo na sa kabila may lakas ka, sa kabila ng marunong ka, sa kabila ng mayaman ka, sasabihin mo pa rin sa sarili mo, Lord, wala talaga akong kakayanan dahil lahat ng ito ay galing lamang sa iyo. Amen. Ang lakas ko, ang kapasidad ko, ang abilidad ko, ang talento ko, ang karunungan ko, ang kayamanan ko ay galing lamang sa iyo dahil ipinanganak akong hubad. Walang dala, walang kahit ano. Kaya sa Smile Church, lalakad tayo kahit tayo magaling, kahit tayo marunong, kahit tayo pinagpala na, kahit tayo po'y magaling mag-praise, magaling, talentado po tayo. Amen? May kapasidad po tayo sa marangan ng lahat po ng ating kakayanan. Lahat ng yan, kapatid, dapat wala tayo ipagmalaki dahil walang ipinanganak na talentado na. Walang ipinanganak na may pera na. Walang ipinanganak may daladala ng titulo. Amen? Ano? Walang ipinanganak na siya po ay marami na pong dalang kayamanan. Pagkusubat. Ipinanganak siya, ano ang kanyang sinasabi? Oha! 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 Amen? May narinig po ba kayong ipinanganak na tumatawa? Wala, di ba? Lahat ng ipinanganak na babies. Natama tayo doon kasi nagiging babies po tayo. Uha. At pag hindi ka makuha-uha, papaluin ka ni Doc. Hello? Amen? Papaluin ka ni nurse, ni midwife. Kasi kailangan mo umiyak. Papaluin ka sa puwet. Amen? Paiiyakin ka talaga. Amen? Amen. Ibig sabihin ng pag umiyak ka, kami, kagaya namin, pag umiyak ng babies, alam niyo, wow, praise the Lord, very good. In good condition. Amen? Hindi namin titigilan yan pag paano sa puwet ang hindi umiiyak. Amen? At iiyakin ka talaga. Amen? Amen. Kaya sa buhay nito, mga kapatid, alam niyo ang pag-iyak. Ang pag-iyak, bahagi po ng buhay. Amen. Kaya, pag may mga moments na parang nakakalungkot, parang nakakaiyak, umiyak ka lang, that's part of life. Amen po ba? Kasi, yan talaga ang buhay. Kasi iiyak ka talaga. Bakit? Ang sabi ni Jesus Christ sa John 16:33, dito sa lupa ay maraming kapigatian. Kahit mayaman ka, kahit malakas ka, kahit marunong ka, meron ka pa rin nararanasan kapigatian. Bakit buhay si Satanas? Amen? Walang magagawa. Yung kayamanan mo, yung karunungan mo, talento mo, kapasidad mo, walang magagawa. Kasi ang buhay talaga ay may pag-iyak. At pag umiiyak ka, huwag ka malungkot. Si mami naman, kaya nga ako umiyak, nalulungkot ako. Ang hirap ko naman, pag umiiyak ka,
ba yun? Bawa ka talaga. Amen. Pag umiiyak ka, dapat informed ka na. Amen. Pag umiiyak ka na, tanggapin mo. Kasi life begins with a cry. Amen? And it ends with a sign. Ano ibig sabihin ng sign? Buntong hininga. Ang life begins with a cry and life ends with a sign. Amen? Ano po ba natin? Kaya mga kapatid, huwag mong sabihin kung umiiyak ka. Masama yan sa'yo. Umiiyak ka? Then bahagi yan ng buhay. Kaya huwag kang ma-depress. Huwag kang mag-anxiety. Amen? Dahil ang crying is a part of life. Sige ka, pag hindi ka magka-cry, pataluin yung kwet mo. Amen? Praise the Lord. Kagaya namin, pinapano namin yan. Pag hindi ako. Hindi po ba? Pag nasa delivery room kami, kakaiyakin namin yun. Amin po ba? Nanood pa namin church? So, uri ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid ko, na aminado tayo ng poor in the spirit, dukha sa espiritu, aminado tayong lahat na malampalataya na walang tayo pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Amen. Kahit tayo ng pinakamarunong, pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamagaling, huwag kang magtataglay ng kayabangan. Amen? Amen. Wag be poor in the spirit in order to be blessed. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin yung buhay. Now, ang poor in the spirit, walang sinasabing, kaya ko to Lord, alone. Kaya ko to. Without His help, your help, without you, kaya ko to, kaya ko ang buhay. Hindi yan poor in the spirit. Yung nagmamagaling, yung kaya niya lahat, hindi niya kailangan ng katuwang, hindi niya kailangan ng Diyos, hindi po yan poor in the spirit. Nanaw po ba natin, church? Now, meron pong 3 signs na ang isang Kristiyano ay poor in the spirit. Number 1, umaasa lang sa Diyos. Amen. Ang isang taong naturingang dukhase sa espiritu at ito ang nais at ibig ng Diyos na ang tao ay hindi dapat nagmamataas, ang tao ay hindi dapat nagmamayabang, ang tao ay hindi dapat nagmamalaki. Hello? Ang taong dukha sa espiritu ay umaasa lang sa Diyos sa kabila na siya ay marunong, sa kabila na siya ay malakas, sa kabila na siya ay mayaman, pero umaasa pa rin siya sa Diyos. Amen. Naroon po ba? Amen. Na ibig sabihin mga kapatid, kahit mayaman ka, kahit matalino ka, kahit marunong ka, kahit marami kang tinataglay sa buhay, hello, kahit malusog ka, mga kapatid, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, umaasa pa rin ako sa iyo dahil lahat ng ito ay galing din naman sa iyo. Dapat darating ang panahon lahat na Jesus Maria Church at pagyayaman ng Diyos. Parunong ng Diyos. Gagawin kayo lingkod ng Diyos. Magaling kayo mag-preach, magaling kayo mag-teach, mag-evangelize, mag-sumili. Pero kahit kayo huwag tayong magmalaki. Dahil lahat ng karunungan ay galing kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang karunungan. 1 Corinthians 1:24. Amen? Amen. Kaya tayo nagiging marunong dahil kay Kristo. Hindi ka na nagiging marunong dahil nag-aral ka, dahil, di ba, masyado kang studious, masyado kang, hello,
seryoso sa buhay. Hindi po yun. Nakuha mo yan dahil sa biyaya ng Diyos. Dapat hindi mo ito ipagmalaki. Kaya kahit marami kang awards, diploma, certificate, kahit ano bang na-achieve mo sa buhay, Lord, lahat ng ito ay galing sa iyo at patuloy akong umaasa sa iyo. That is one sign that you are poor in the spirit and ikaw po ay blessed. Palakpakan po natin sa iyo. At hindi din po natin pwedeng ipagyabang na gumawa tayo ng mabuti. Amen? Hindi po yan kasi yan. Gumawa ko ng mabuti, kaya ako ligtas, mapasok ng langit. No! Kailangan yung kabutihan, yung kapwiran ng Jesus Christ mapunta sa iyo bago ka mapunta ng langit. Not good works alone, but Christ alone. Kaya ka nakakagawa ng mabuti dahil ikaw ay kay Kristo na. Hindi ka gumagawa ng mabuti para pumasok ng langit. Kaya ka nakakagawa ng mabuti dahil na kay Kristo ka na at nakakagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na. Okay? So that's number one sign, yung umaasa lang sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating kalimutan na promote man tayo sa buhay. Ano man ang narating natin sa buhay, nag-improve po tayo sa buhay, na-develop po tayo sa buhay, ano man po ang promotion natin sa buhay. Huwag tayong masumpungan sa harapan ng Diyos na sa maraming tao sa kamag-anak mo, mayabang ka. Ang mga mayayabang, hindi sinabing pag nagmayabang ka, pagpapalain ka. Kundi yung number 2, mapagpakumbaba. Amen. Dapat humble ka. Yung humility na sa iyo, hindi nawawala yun. Amen? Yan ang sign. Pag ikaw ay humble, nagpapakumbaba ka, hindi nagmamayabang spiritually, na marunong ka, magaling ka. Amen? Alam mo yung tax collector sa Luke chapter 18. Di ba? Merong dalawa doon, yung Pariseo na nagpunta sa templo, yung Pariseo at yung tax collector, yung maniningil ng buwis. Pareha sila nagpunta sa templo. Ang sabi ng Pariseo, ay alam niyo, ilan yung ibang Pariseo? Ang isang Pariseo, isang member ng sekta, no, na masugid sila, talagang masugid silang tagasunod sa kautusan ni Moses. At sa mga ordinances na dinagdag. Magaling sila doon, yan ang Pariseo. Ang sabi ng Pariseo, nagpapasalamat ako. No? Ang sabi ng Pariseo, nagpapasalamat ako. Dahil hindi ako nangangalunya, hindi ako nangingigil. Sabi ng Pariseo, nananalangin siya, no? Nagpapasalamat ako. Diyos ko, nagpapasalamat ako. Dahil hindi ako nangangalunya, hindi ako nangungutong. Yan yung ibig sabihin nangingigil, di ba? Sabi ng Pariseo, okay? What do you mean by Pharisee? Ang Pharisee po ay mga strictly, sila po ay masugid na nakasunod sa Mosaic law. Okay? At sa mga ordinances na inad doon. Okay? Ang sabi ng Pharisee, ang sabi niya, Diyos ko, nagpapasalamat ako. Hindi ako nangangalunya. Hindi ako nangingikil. Hindi kagaya nung yung si tax collector. Hindi kagaya ng iba. Napaparinig siya sa tax collector kasi siguro yung tax collector namumutong, nangingikil. Amen? Hindi, nagpapasalamat ako. Di ba? Ano yun? Nagmamayabang siya. Nagmamalaki siya, nagmamataas siya. Ibig sabihin, hindi siya nangangalunya. Ang sabi pa nga niya, 2 times ako nag-aayuno within the week. Amen? 2 times siya nagpapasalamat.
nagpe-prayer and fasting. 2 times a week. Siya nag-aayuno. Eh, di ba? Ang ganda. Ang sabi niya, hindi kagaya ng iba. Hindi kagaya ng iba dyan, nagpaparinig siya. Hello? Pero yung tax collector, ang sabi niya, Diyos ko, maawa ka sa akin, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Amen? Humble. Humble ang tax collector. Amen? Ang sabi niya, Diyos ko, di man lang siya makatingin sa langit. Then marami siyang kasalanan na ginawa. Siguro nangingitin siya, nangungupit siya. Di ba kagaya ni Judas? Treasurer pero nangungupit. Amen? So ang sabi niya, Diyos ko, di makatingin sa langit. Mahabag ka po sa akin, maawa ka po sa akin na isang kasalanan. Dapat mga kapatid, tayo, ganun po ang ating mga prayers. Like the tax collector, na pag tayo po ay nasa kasalanan, dapat mahabag, manalangin po tayo sa Diyos. Diyos ko, mahabag ka sa akin, ako'y isang makasalanan. Nagmumura ako, nagsisinungaling ako, nagnanakaw ako, pumakatay ako. Amen, naglalasin ako, namubuhay ako sa kasalanan, sa kamalian, nangangulit na nakikiapin. Amen. Hello, nangungupit, na maraming galit mo, tampoy na naging sa puso ko. Parang ganun ang sinasabi ng tax collector. Ang sabi niya, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Amen. Dapat ganyan ang panalangin natin sa Diyos na pag alam po natin ang ating estado sa buhay, na tayo maraming mali, maraming tayong kasalanan, dapat lumuhod tayo, tumawag tayo sa Diyos. Amen! At sabihin po natin, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan dahil pag namatay ako, impyerno ang punta ko. Amen? Look, si Pariseo masyadong mayabang. Amen. Self-righteous. Pero alam niyo po ba, ang umuwi justified ay yung poor in the spirit of tax collector. Ibig sabihin, hindi nalulungkot ang Diyos sa mga tao, sa mga Kristiyanong mayayabang, Amen. mapagmataas, mapagmalaki. At walang time, walang oras at panahon sa mga babae at lalaki Kristiyano mga mamayayabang. Maraming pera, marunong, talentado, maraming abilidad, may kapasidad. Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Lord, kahit meron ka yan, maraming kayamanan, marami kang pinag-aralan, kalulungan, marami kang kapasidad, maraming kakayanan, dapat aminin mo pa rin sa Diyos, aminin mo, aminado ka na wala kang dapat ipagmalaki sa Diyos. Dahil lahat ng yan, kagaya na sinabi ko kanina na sabi ni Job sa 121, hubad akong ipinanganak, lahat ng tao hubad ipinanganak, amen! Amen. Walang dala, walang ipinanganak na may dalang titulo, dalang, amen! Dalang dollar, pera, wala akong ipinanganak. Hubad tayong lahat kung na anong meron tayo ngayon na achieve sa buhay, ay dahil yan, biyaya at kahabagan ng langit. Amen? Kaya so, wala tayong dapat ipagmayabang sa buhay. Hindi yung ating mga kilay na kataas, pag tumingin tayo, nag-lookdown tayo sa tao. No. That is not Christianity. And you are not poor in the spirit. Amen po ba? But ang sabi ni Jesus, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen? Kaya mga kapatid, kahit tayo'y marunong, mayaman, malakas, talentado, maraming abilidad sa buhay, marami tayong angkin ng mga good things sa buhay, dapat aaminin mo pa rin sa Diyos na wala kang dapat ipagmalaki sa buhay. At sasabihin mo, Lord, hubad ako ipinanganak, wala akong saklot, walang anuman. Ang lahat, meron ako nito dahil meron nagbigay, ikaw yun. Ginagamit mo ang maraming tao. Amen? Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen? Dapat alam niyo, mga kapatid, lahat ng tao sa buong daigdig, lahat ng Kristiyano, lahat ng mga
tayo makonsider na blessed. Amen? I hope and pray na walang taga Jesus My Life Church, walang Kristyanong mayayabang. Dahil lahat ng mayayabang doon sa apoy ng impyerno na pupunta. Lahat ng awards mo, sa Diyos mo yan. Glory. Lahat ng kayamanan mo, glory to God! Karunungan mo, kalakasan mo, glory to God! Pasalamatan mo sa Diyos dahil meron kang lakas, meron kang hininga, malusog ka para pasalamatan mo ang Diyos. Amen! At pag pinasalamatan mo ang Diyos, ibig sabihin nun, hindi ka nabubuhay sa kamalian, hindi ka nabubuhay sa kasalanan dahil pinasasalamatan mo ang Diyos. Pag alam mo kasalanan, pag alam mo mali, bilang pasasalamat sa Diyos, kalimutan mo na ihitin mo ng tawad sa Diyos. Ganun ka ba magpasalamat? Sa buhay na taglay mo? Binigyan ka ng Diyos ang hininga? Magmula ng kabataan mo hanggang ngayon, iningatan ka ng Diyos, ilang taong ka na. Hanggang ngayon, buhay ka ba? Bakit? You are in God's hand, protected by the power and shield by God. And yet, you are very mayabang, mapagmataas. Dapat hindi ganyan ang tao. Wala siyang dapat ipagmalaki. Kahit siya pa ang may-ari ng buong mundo. Kahit siya pa may-ari ng lahat ng pera, ng gintot pila, ng anumang kayamanan ng mundo. Kahit gaano pa siya kaganda. Magaganda ngayon. Maganda ba yun? Sikat ba yun? Maganda? Nagbilad, nagbibikini lang, tapos papasensyon. Yun ba yun? Yun ba yung maganda sa harapan ng Diyos? Hindi yung maganda, kasuklang-suklang sa Diyos yun. Amen? Ang ating katawan ay banal po yan sa Diyos. Our body is the temple of God. 1 Corinthians 3:16. Banal ang ating mga katawan. Ngayon, gusto po yung yung pageant, di ba? Yeah. Mga talagang tatangkar, ang gaganda, kakalo mo. Para, di ba, pagka ikaw ay ng Miss Universe, sikat yung bansa mo, no? Alam niyo, sabi ng Proverbs, righteousness exalt the nation. Kung ang mga people of that nation are righteous na tuwid, yun po yung mag-i-exalt sa isang nation. Hindi yung wag. Mali. Ang mundo ganyan na para masabi maganda ka, pogi ka, Mr. Pogi, di ba? Hindi ganyan ang sa Diyos. Ang sa Diyos, magpapagalan ka sa damit mo. Kaya, sabi ko sa inyo, ladies, bawal po yung ating mga short pants dyan. Pati lalaki, bawal dyan. Kasi sabi ng Leviticus, itong hita ay kahihiyan. Sabi ng Biblia, pag pinakita mo ito, kahihiyan yan. Huwag po natin gayahin ang mga taong hindi po nag-aaral ng Bible. Hindi mga biblical Christianity. Yes, sa Jesus My Life Church, dapat ang ating pananamit ay hanggang tuhod. Huwag ipakita dyan. Kung may asawa, pinapakita na yan sa asawa, hindi po sa publiko. Did you get me? Ganyan ang mga banal na babae. At mga lalaki, please naman, kung lalaki kayo, kami na babae nag-iingat. Alam niyo, sa Leviticus, sa mga lingkod ng Diyos, mga lalaki, tinatahian sila ng damit na hanggang tuhod ang kanilang suot. Kasi ito pala, para lang hindi makita yung kahihiyan. Yung kahihiyan pala to, tapos ipapakita mo pa, nagbibigilid, tapos gagawin ka. Kahihiyan naman to, pakita mo pa yung yung mga tao na wala pa sa Diyos, ipanalangin natin sila. Amen? Kasi kawawa sila, hindi po nila alam ang katotohanan. Pero, John 8:31, makikilala ninyo ang katotohanan, sabi ni Jesus sa Biblia. Makikilala niyo ang katotohanan, at ang katotohanan, the truth will set you free. Makarating sila lahat, people of the Philippines, the whole world. Makarating lahat ang tao sa Panginoon, sa katotohanan, at ang salita ng Panginoon
salita ng Diyos sa Biblia, doon ka nalaya. Pero kung nakarating ka lang sa relihiyon na walang Biblia, hindi ka kahit kailan lalaya. Mamatay ka na lang, nagmumura ka pa rin, nagsisinungaling ka pa rin, nasenggero ka pa rin, drug-addict ka pa rin. Hello! Pero ayaw ng Diyos na sirain mo yung katawan mo dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Bigay ng Diyos yung binigay niya yung buhay niya sa'yo. Binigay ng Diyos yung hininga niya sa'yo. Amen? Nung si Adan ay nilikha. He formed the man to dust. Amen po ba? Nakaganon. May kamay na. Ito siya. Nakaganon ka. Nakaganon lang siya. Pero nang hiningaan sa ilong ng buhay na hininga, siya po ay tumayo at naglakad. Amen. Ibig sabihin yung hininga mo. Yung hininga natin na sa ilong. Hininga ng Diyos yan. Palapakan po natin sa Diyos. Kaya yung hininga mo, yung buhay mo sa Diyos galing yan. Kaya huwag mong ipagamit sa kasalanan. Ipagamit mo sa Diyos yan. Dahil kung hindi ka hiningaan sa ilong, wala kang buhay, hindi ka magiging tao. Kaya pasalamatan mo ang Diyos na bigay tao ka, hiningan ka sa ilong. Genesis 2:7. Doon po yan nakasulat. Amen. Amen. Uri ng Diyos ang buhay. So, ano pa po ang sign na ang tao? Kasi di ba, blessed are the poor in spirit. So, ano ang sign? Number one sign na ang tao daw po ay poor in the spirit. Yung dukha sa espiritu, umaamin siya. Umaamin siya na wala siyang dapat ipagmalaki sa Diyos. Umaamin siya wala siyang kakayanan. Amen? Yan po ang poor in the spirit. Umamin tayo na hindi natin kayang buhay. Di natin kayang kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan. Di natin kayang tukso kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Dadalhin tayo ng tukso. Dadalhin tayo ng kasalanan sa kapariwaraan ng buhay. Amen? So, praise God. So, that's number one. The three signs for the Spirit. Number one, umaasa lang sa Diyos. Number two, mapagpakumbaba. Dahil dapat tayo walang mayabang. Walang nagmamataas. Kahit sa isip, kahit sa salita, kahit sa paningin, kahit sa actions, dapat hindi tayo mayabang. Ano mang mga gestures na meron tayo na nag-display ng kaibangan, you are not poor in the spirit, and you are not poor in the spirit, you are not blessed. Amen po ba? Hindi ka maging mapagpala. Ganoon po ba natin, church? Okay. So, mapagpakumbaba. Yung tax collector nga po, at yung panseo. So, ibig sabihin ba? Tama naman yung sinabi ng panseo eh. Ano sabi niya? Nagpapasalamat ako dahil hindi ako nangingikil, hindi ako nangungutong, hindi ako nangangalutya. Di ba tama naman po yun? Amen po ba? Ang hindi po tama roon, kinumpara niya, nag-lockdown siya ng tao. Amen? Na mas matuwid siya kaysa doon. Amen? Sa panalangin niya, nagmamalaki siya. Nag-lockdown siya ng tao. Kaya huwag tayo mag-lockdown. Kasi yung taong nilulukdown mo, nilikha din ng Diyos yan, mahal din ng Diyos yan. Amen. Tapos nilulukdown mo. Kahit mahirap yan, kahit isang tuka, walang pinag-aralan, wala kang karapatan mang-lookdown ng tao. Yan ay nilikha ng Diyos. Malay mo, kung meron mahirap na nilikha ng Diyos, para tingnan yung pag-uugali mo kung mayabang ka. Amen? Malay mo, pinagayaman ka ng Diyos, tinitingnan ng Diyos, yung ugali. Kung maglulungkang ka na mahirap. Malay mo. Amen? Kaya ang Christians, biblical Christianity, dapat behave. Dapat tayo po ang napagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen. Nanaw po ba natin, church? Hindi nagmamayabang spiritually. Yung tax collector, hindi nagmamayabang. Pero yung pariseo, ang pariseo kasi marunong siya eh. The law of Moses, yung mga ordinances na added, marunong sila.
ako, wag na wag natin gawin. Amen. Wag na nagmamayabang tayo, dapat tayo ay tiklop sa harapan ng Diyos. Amen. Tayo po ay humble sa harapan ng Diyos. Be like the tax collector na hindi man lang makatingin sa langit. Dahil marami siyang ginawang kasalanan. Dapat ganito no, ang mga kasalanan. Ibig sabihin, yung pag-aaralan namin Thursday, ang makasalanan ay hindi talaga siya nagsisisi ng kanyang kasalanan. Yan po ang makasalanan. Ang makasalanan ay walang Kristo sa buhay. Hello? Ang makasalanan ay hindi pa siya anak ng Diyos. Amen? Hello? Ang makasalanan ay hindi pa siya banal. Iba po yung makasalanan sa nagkakasala. Ang nagkakasala, dati siya makasalanan na nakarating na kay Kristo. Amen? Siya po ay anak na ng Diyos, siya na po ang banal. Ang makasalanan ay hindi po yung nagsisisi. Hindi pa nakarating kay Kristo, walang pagkaunawa sa salita ng Diyos, walang pagkaunawa sa salita sa katotohanan. Amen? Nung nakarating niya kay Kristo, hindi siya makasalanan. Siya po ay nagkakasala na lang. Amen. Amen? Yan yung sinasabi natin sa Proverbs. The righteous may fall 7 times but rises again. Matuwid na yun! Pero nag-fall siya 7 times. Bakit 7 times? Kasi ang number 7 marami. Pag isa lang yung 0, isa lang. Bakit 7 times? Kasi ang Kristiyano nagkakamali din yan maraming beses. Pero kahit nagkamali ang Kristiyano, bumabangon muli. Ibig sabihin ng bumabangon muli, humihingi ng tawad sa Diyos at bumabangon sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sa mga. Okay? So number 1 na sign na poor in the Spirit, kapatid, tandaan mo to, kahit marunong ka, kahit malakas ka, kahit matalino ka, kahit maganda ka, kahit pogi ka, lahat po ng kagandahan ay nasa iyo na sa harapan ng Diyos. Aaminin mo, aminado kang wala kang dapat ipagmalaki kahit meron ka yan. Amen. At pag aminado ka na kahit meron ka yan, powerful ka, may nasasakutan ka, politician ka, majors ka, marami kang members. Hello, libo-libo. Pero, kailangan mo magiging poor in the Spirit. Amen. Aaminin natin sa ating mga sarili na wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Dahil, hubad tayong ipinanganak sa tiyan ng ating ina, hubad din tayong babalik sa alabok. Meaning, wala tayong dala at wala tayong madadala kung ano man po ang ating ma-achieve sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Amen. Hubad pa rin tayo babalik sa alabok. Ano ipagmayabang mo? Wala ka naman palang madadala. Kahit kagandahan ng babae mo, kagandahan ng lalaki mo, uurin din yan. Amen? Ay, pagkayabang mo sa sarili mo, sa sarili natin. Amen? Kaya ano man po, habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, ano mang meron tayong kapasidad, kayamanan, karunungan, talento, dapat kahit meron tayo yan, down to earth tayo lahat sa harapan ng Diyos. Dahil lahat ng iyan ay biyaya na ng Diyos sa ating lahat. At aaminin natin na wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos dahil lahat ng iyan ay galing lang sa Diyos. Amen. Maging ating buhay. Yan, walang taga-Jesus may mayabang ha? Natatas ang kilay. Wala pong nangiismid. Wala pong yung mata. Yung mga mata niya, baka hindi na bumalik sa normal. Amen? Okay, praise God. Number 3. Okay, there are 3 signs poor in the Spirit. Maybe dito po ako magtatapos, but
maybe sa next kung pa kayo ipagpatuloy ko po itong poor in the Spirit. Hello? Praise God. So, number 1, na sign na ikaw ay poor in the Spirit, dukha ka sa Espiritu, at yan ang gusto ng Diyos. Amen. Yan ang mga pinagpala, binibiyayaan ng Diyos. Umaasa lang sa Diyos. Amen. Amen. Umaasa lang sa Diyos. Number 2, mapagpakumbaba, na sa kabila po ng matalino, marunong siya, mayaman siya, sikat siya, maganda siya, pogi siya, nanatili po siyang humble. Kahit magaling siya sa buhay. Hello! Atin na po mga salamin ang ating mga sarili. Alam po natin ang gagawin sa ating buhay para bless ka. Amen. Para iwasan mo ang pumayabang, malaki. Para yung talento mo, hindi mo dapat, ano ako kasi magpa-impress ako. Diba? Walain po natin yan. Hindi ka po in the Spirit yan, mayabang ka. Hindi mo man sinasabi, pero sa harapan ng Diyos, kilala ka ng Diyos na mayabang ka. Amen? Dapat give all the glory to God. Amen. Amen. Number 3. Number 1, umaasa lang sa Diyos. Number 2, mapagpakumbaba. Number 3, alam na kailangan niya ang tagapagligtas. Ang poor in the Spirit, ang mga dukha sa Espiritu, ang alam niya na kailangan niya ang tagapagligtas. At pag walang tagapagligtas, John 15:5, ang sabi ni Jesus, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hello? Lahat po tayo, kahit marunong ka, mayaman ka, malakas ka, talentado ka, marami kang kaalaman sa buhay, may abilidad ka, marami kang kapasidad, kakayanan sa buhay. Pero ang sabi ni Jesus, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Anong magagawa ng pera mo? Anong magagawa ng karunungan mo? Kalakasan mo? Anong magagawa? Anong meron ka? Anong magagawa mo? Kung ikaw ay hiwalay kay Jesus, walang magagawa ang lahat ng achievements mo. Amen. Tandaan mo yun. Huwag mong sabihin, pogi ka, maganda ka. Sexy ka, makinis ka, huwag mong sabihin mo. Then, mabilis lang po mawala yung personal na ano yun. Personal na kagandahan. Magandang lalaki, magandang babae. Okay. 1 Samuel 16:7. God looks at the heart. Pero ang tao doon po, nakatingin sa panlabas na ano. Ganyan ang tao ay maganda. Wow, may dito. Wow, may yaman, nakinis na. Wow, ganyan ang tao. Pero, yung ating ang pamatayan ng Diyos ay hindi pamatayan ng tao. Dapat ang pamantayan po ng tao. Kung ikaw Kristiyano, ang pamantayan mo ay pamantayan ng Diyos. Amen. Dapat, huwag ka lang tingin na, ang bonus na yan. Pag nakapagano ka ng COVID, maganda, mayaman, at talentado, makabilidad. Ay, bonus na lang po yan. Pero hindi po talaga yung tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Puso niya. Kung matuwid ba yan sa Diyos at hindi punong-puno ng kasalanan ng Diyos. Kasi sa harapan ng Diyos, isang tao, kahit gaano kayaman ka rin ng katalentado, kalakas. Kahit ano abilidad. Kahit gaano siya kasikat katanya, kapag ang puso niya ay punong-puno ng kasalanan at nabuhay sa kamalian ng kasalanan, hindi makatingin ang Diyos sa iyo. Nakatingin lang ang tao sa iyo. Ina-appreciate ka nila, pinapalakpakan ka, pero ang Diyos na lumika sa iyo, hindi man lang makatingin sa iyo. Pero, this is my life church, dapat walang mayabang. Amen. Walang magmamalaki, walang magmamataas. Ang lahat ng nagmamalaki at mamayabang nasa impyerno. Tormented,
day and night. Nanaw po ba natin, church? So tayo po ay minumulat ng Lord, no? Sa mga oras na ito. Number 3, alam na kailangan niya ang tagapagligtas. Hindi self-sufficient sa harap ng Diyos. What do you mean by self-sufficient? Sarili ko, sapat na. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Hello? Hindi ko na kailangan ng Diyos. Eto, mayaman ako. Marunong na ako eh. Marami akong talento. Sikat na ako, tanyag na ako. Eto, marami na akong pera. Marami ang buhay ko. That is self-sufficient. Sapat na ang sarili niya. Pero ang poor in the spirit, tinitingnan niya na kailangan niya ang tagapagligtas. Masama kayo yumaman? Hindi po. Kailangan natin yumaman lahat para makapagpatayo na tayo ng magandang church. Amen. Amen? Amen? Amen. Kailangan natin sumagana. Kaya hindi po masama ang yumaman. Ang masama roon, mayaman ka na, matalino ka, marunong ka, marami ka abilidad, talento, magaling ka, pero nagmamayabang ka. Pero kung meron ka noong lahat, pero poor in the spirit ka pa rin, you are so very blessed. Amen. At kahit saan kang pupunta na lugar, protektado ka ng Diyos. Amen. Amen? Malayo ka sa sakit at karamdaman at kung may sakit ka, pagagalingin ka ng Diyos. At kung wala kang kapayapaan, bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Hello? At kung wala kang kakayanan, bibigyan ka ng kakayanan ng Diyos. Amen po ba? Dahil poor in the spirit ka. Amen. We need the Lord. We need Jesus Christ. Amen. Ang self-sufficient kasi, ay, bakit ako sa church? I have all. Marami pong pera. Ano ba bang kailangan ko? Ba't ba ako mag-church? Oh, meron akong ganyang kapatid. Mami, mag-church ka naman. Church! Pag-uunahin ko pa ba yan? Kasi marami na siya. Marami na siyang negosyo sa Intercity. 10 tindahan. Alam niyo, kaya siya nagka-10 tindahan, pinag-pray ko yun. Nagkaroon na siya ng letter na tindahan pansit-pansitan, malakas, pinagpala ni Lord. Kasi sabi ko, sino mo na magtrabaho ng negosyo, sinong gusto? Pinag-pray natin. Nung pinag-pray, nakakita ng tindahan doon the help of Mama Mila. Nung 10 ng tindahan, wala ng panahon. Mami, mag-church ka naman po. Ba't pa ako mag-church? Unahin ko pa ba yan? Oo. Ako naman, nalungkot ako sa narinig ko. Lumuhod ako sa Lord. Yung kapatid ko, nagmamalaki. Huwag niyo po siya na yan, bakit pupunta siya ng impyerno? Maganda po yung mayaman siya, pero nagmamalaki na po siya eh. Diba? Ang ginawa ko, Lord, alisin niyo po sa kanya yung negosyo sa gabal sa kanyang pagsamba at palitan niyo po ng iba. God hear me. Narinig ako ng Diyos. Kahit isa. 10 yun, kahit isang tindahan na wala. Pangit ba yung panalangin ko? Wala na siyang panahon sa Diyos. Nagmamalaki na siya, nagmamayabang na siya. Amen? Kaya okay nung pamayaban. Isang panalangin ko na lang yan. Okay kung pumayabang. Kasi pag nagpamayabang kayo, wala na kayong panahon sa Diyos, yung na-achieve nyo sa buhay, dahil biyaya ng Diyos, ipanalangin ko lang yan para makabalik kayo sa Lord. Iiyak kayo. Bakit mali na yung nagiging buhay nyo? Hindi part. Yung pagpapala na binigay ng Diyos, yun ang sinamba. Yung nagbigay, kinalimutan. Yun po yun. At bilang pastor, kailangan hingin ko sa Diyos kung ano yung mabuti sa lahat ng attention. Amen. Panginoon, nagyayabang na po siya. Lord, balikan ko. Inalis ang 10 tindahan.
Walang natira kahit isa. Pag dumating ang panahon, binless ka ni Lord, pinagpala ka ng Diyos, biniyan ka ng Diyos, tapos nagmamalaki ka, dapat more in the Spirit tayo. Aminin natin muna tayong may pagmalaki sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa Lord! Kung wala ka, wala kang 10 tindahan! Panginoon, kung wala ka, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral! Panginoon, yung mga awards na ito, kung wala ka, hindi ko ito makamit! Hindi ko na makamtan! Amen po ba? Panginoon, kung wala ka magandang buhay, hindi ko makamtan! Amen po ba? Kay Panginoon, bilang gantin, sasampa ako palagi, magpapasalamat ako palagi! Amen? Hindi yung marami ka ng kayamanan, sikat ka na, tanya ka na, tapos wala ka ng panahon sa Diyos, nagmamayabang ka na, nagmamalaki ng lockdown ka, ay, susundan ka. Susundan ka ng kamalasan. Okay, this is my church. Tayo lahat pag nakapagpatay sa Diyos. Ganyan ka na ngayon. Yung kalagayan mo nasa mababa ka, pero kung magtapat ka sa Diyos, manatili kang poor in the Spirit. Doon ka sa Espiritu, ipopromote ka ng Diyos. At pag na-promote ka na, huwag mong kalimutan. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, huwag mong kalimutan pag nakarating na kayo doon, nakatira na kayo sa magandang tahanan, doon sa lupang kong pangako, huwag mong kalimutan ang Diyos na siyang nagpala, nagbigay ng kayamanan sa inyo. Hello? Yan ang bilhin ng Diyos. Pero ito maraming tao, liwangan lang ng konti. Wala ng panahon, walang malaki na nag-lockdown na, walang panahon sumamba. Kasi saan? Pero mamayayabang, babagsak. Pero yung mga bababa, itataas ng Diyos. Amen po ba? At ang mga poor in the Spirit, mananatili ko yung humble sa buhay. Kahit anong narating, humble pa rin. Hindi hambog. Diba? Maraming tao, magiging politician na, na-promote ka ng konti, hambog na. Amen? Hello? Kaya, alam nyo, lagi ako sa Bible eh. Tinuruan ako ng Diyos na maayos sa Biblia. Kaya nagkaroon ako ng sariling clinic laboratory, hindi ko pinaalam dito sa RMB, sa kanino pa man, na meron akong clinic laboratory sa may PGH. Hindi ko pinaalam yan. Ang alam lang nila, secretary lang ako. Hindi ko pinaalam bakit bawal nga magmamayabang eh. Bawal na magmalaki. Hayaan mo sila magkatuklas. Manatili kang hambol. Amen. Amen. Nandito ba natin, church? Kailan nyo? Siyempre, magmulanan tayo sa ordinary medical assistant. Tapos, siyempre, bindes tayo. Di may iwasan talaga mga Kristyano, bindes talaga ni Lord eh. Ang mga tapat na Kristyano, masugid na masununin sa Diyos ng babagong buhay, tinumatalikod sa kasalanan, nagsisisi sa kasalanan, kaya sumusunod, sumasamba sa Diyos. Pinapromote ng Diyos yan. Pero huwag mong kalimutan pag na-promote ka na, ibalik mo sa kapunan sa Diyos. Lalo kang sumaba, lalo kang maglingkod, lalo kang mag-pray, lalo kang tumulong, lalo kang magpapakumbaba sa Diyos. Nabawal. Kahit marunong ka na mag-preach, mag-teach, mag-evangelize, mag-sumili, still, before in your spirit. Bakit? Hindi ka magiging mapagpala. Did you get the church? Huwag tayo magmataas sa Diyos. Ang nagmamataas, ibababa. Ang nasa baba ay itataas. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po yung mga practical wisdom na binibigay sa atin ng Lord. Kung gusto natin mapalapa, pinagpala, pabiyaya, amen, smooth na buhay, kahit simple na buhay, pero masaya, mapayapa. Amen ang gusto natin. Pakinggan po natin kung ano yung mabuting sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag tayo nagmamalaki.
Pero mga babae ngayon, sila nagtatrabaho. Kung sigawan si Mister! Ito si Mister, huwag ganun. Ako, nagtrabaho ko. Yung Mister ko, nasa bahay lang. Pero yung respeto ko sa kanya, hindi ko niwawalahan. Amen. Kasi ayaw kong mag-self-pity siya. Ayaw ko, ang paningin niya sa sarili niya ay napakababa. You are family. Tulungan. Amen? Tulungan. Hindi porke, kasi maraming babae ko nalalaman. Kung alam niyo, kung umasta na na, kasi siya na ng buhay, ni wala rin respeto sa asawa, wag na wag. Yung pagiging asawa mo, papilan mo yun. Kung nakapagtrabaho ka, huwag kang magmatas, panatilihin mo ang respeto sa asawa mo para pumasok ka ng langit. Wag, dahil ikaw maraming pera, ikaw may kakayanan, wag. Yung pagiging asawa mong babae, wag mong baguhin asawa ka pa rin ng babae. Ikaw may kakayanan ngayon, ikaw blessed ngayon, dahil ikaw magkakayanan, salamat sa Diyos, you are family. Huwag kang magsamantala. Di ba? Dahil ako ngayon, hindi mo ginawa yan sa buhay ko. Hindi mo ginawa yan. Alam niyo ako, kahit ako nagtatrabaho noon sa clinic, Manila to PGH, Bulacan to PGH, alam niyo, bago ako papasok, nakahanda na ko yung pagkain ng anak ko at ng asawa ko. Tinasakpan ko siya, nakaluto ng breakfast at ang lunch. Nakaluto, I see to it na hindi ako magkukulang kahit nagtatrabaho. Kasi gampanin ko yun. Bonus na lang kung asigasuhin ako ng asawa ko. Yan ang mindset ko. Pero yung obligasyon ko, kahit ako nagtrabaho, ginagawa ko pa rin. Pero salamat sa Diyos kung gagampanan ng asawa ko. Yan ako. Hello? Huwag tayo. Meron kasi tayong mga papel, mga asawang babae. Meron tayong papel, i-respeto sila. Magpasakot sa kanila. Hindi po kinakapagtrabaho tayo, babagoy na natin yung sinabi ng Diyos. Hello? Dahil kung magkagalit ka may pera, pag-asawa ng babae, manatili ka sa iyong kinadalagyan. Kung unong utos ng Diyos, di ka na doon, huwag kang magbago. Amen. Amen. At kayo na mga lalaki, siyempre, ayaw nyo pa lang yung ginagaling kayo. To your court. Kasi husband, ayaw po ba? You are family. Family. Ako nga, kahit yung mga anak ko, siyempre, mama, hindi pwede. Babalik ko. Kamag-anak niyo pa rin. Ganito pa rin. Hindi pwede. Kung ano yung papel mo, sabi ng Biblia, tayoan mo yun. Di ba? Yun ang utos sa'yo, huwag mong baguhin dahil meron kang ginagampanan. Huwag. Stick ka doon sa utos ng Diyos. May utos ang Diyos sa asawang babae, may utos ang Diyos sa asawang lalaki. Everyone must stick on that commandments. Ganun po ba natin, church? Amen. Hindi ko ito matatapos. See you in the spiritual realm. Kailan ako tatayo ulit? Today is 17, right? So, sino preacher sa next? Okay, praise the Lord. So, are we blessed? Amen. Nagagalit na ba kayo sa akin? Ganito ba kayo sa akin? Sorry Okay, pero are we blessed? Yes. Ano yung mga kapatid? Paminsan-minsan nakakarinig tayo, hindi natin gusto. Amen? Kasi, may mga ginagawa kasi tayong kailangan pakialaman ng Diyos para tayo mapabuti. Amen. Amen po ba? Ayaw po natin nun? Minsan, di ba? Pag may sugat ka,
kuha ka ng alcohol. Di ba gagamutin mo? Pag nalakad na sa sugat mo, okay, wag. Sabi nga ako, mamalit, sakit. Talagang masakit ang alcohol. Mahapdi ang alcohol kapag diin na sa sugat. Pero remember, that alcohol na nagbibigay ng hapdi, yun po yung Nagpapagaling. Amen? Eh, minsan masakit ang sermon ng pastor. Galing po yun sa Diyos, hindi po tayo nangangaral na galing sa sarili natin. Bad yun. Okay? Lahat ng masasakit na ating narinig, para may sugat ka. Ginagamot lang, pero remember, umaray ka lang, pero sige lang. Amen? Magpagamot ka lang at gagalingin. Sakit mo. Amen? Sakit sa kaluluwa. Meron tayong cancer sa kaluluwa. Diabetes sa kaluluwa. Amen? High blood sa kaluluwa. Not only physically. Meron tayong sakit sa kaluluwa. Na tanging ang pinakagamot ay si Jesus Christ.